So, hello mga kahabi, kamusta kayo? Welcome back sa aking aviary mga kahabi. Today mga kahabi, gagawa lang tayo ng simple content lang mga kahabi, no? Medyo, una, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng aviary ngayon. Tapos mamaya, may content tayong gagawin. So mga kahabi, una sa lahat, kamusta kayo? So, today is Saturday mga kahabi, no? So, naisip ko lang na mag-vlog ulit kasi medyo may mga construction kasi ginagawa rito kaya hindi ako nakapag-vlog nitong nakaraan. Tapos bukod doon, kasi uso yung sakit ngayon, di ba mga kahabi? So yung mag-ina ko, no, nagkasakit din, ubusipon, lagnat, ganyan. So ngayon ang medyo naka-recover. So kaya hindi ako masyadong frequent na nakapag-vlog kasi nung napapansin nyo mga kahabi, tuloy-tuloy yung vlog ko. Parang every other day nagpo-produce ako ng bagong content. So today mga kahabi, medyo slow tayo, or ngayong week medyo slow tayo, pero andun pa rin tayo mga kahabi, no? Medyo nagpahinga lang ng konti. So mga kahabi, what's good? ABR natin mga kahabi, ganun pa din. Yan. So meron nga pala tayong bagong pair dito. Yan. Galing kay paring Roy. Yung nandito mga kahabi na dati nandito, naaalala nyo? Isang pair ng Society tsaka isang pair ng zebra na penguin. Ayan ito mga kahabi. Meron tayo ayan, silver na hen, tapos blue na cock. Yan yung bagong natin, bagong addition dito sa aviary mga kahabi. Ayan, silver sa blue. Ayan, yung blue mga kahabi, ito nyo, kala nyo purong white lang yung katawan niya, pero yan, yung breast color niya is lilac. Ayun na, kung titingnan nyo maigi, iba siya, iba yung kulay. Hindi siya white, ayun lilac siya. Yan. Hindi tingnan mo na maigi, doon mo lang mapapansin. Ako nung una mga kahabi, akala ko din nung una, purong puti lang. So mga nakakampanya, ang ingay. Aga-aga pa 7:30 pa lang So mga kahabi, nung una akala ko din pure white lang siya, pero hindi. So ito mga kahabi, meron tayong ayan, itong corner na to, ginawa ko na siyang pang albs. So meron tayo itong pair ng Green Opa Ewing saka Green Opa Line. Ito yung sinasabi ko dati na So I'm not sure kung cock and hen ba to, pero as advertised nung binilang ko, sabi niya cock and hen daw. Pero nung kinapa ko, both hen sa kapa ko. So let's see mga kahabi kung accurate ba akong mag-ID ng kung accurate ba ako mag-gender ng ibon using pelvic bone na kapa-kapa. Ayan. Tapos mga kahabi, dito meron din tayo. Ayan, ito proven pair na to sa dati may-ari. Meron tayong back to back green uli. Ayan, back to back green opaline. Pero ito split pale both. Naglalabas to ng pale follow. So ito mga kahabi, lang din, kapritsyohan ko lang din. Dahil gusto ko lang ding dahil nga dati sobrang mahal ng pale follow, isa sa mga pinangarap kong ibon. So ngayon namura na sila, medyo mas attainable na, sobrang affordable. So ngayon ko siya ipopulfill mga kahabi. Ayokong bumili ng pale kahit mura na siya, kasi gusto ko matry. Parang asarap kasi sa feeling nung na meron kang puro split lang, tapos napapalabas mo yung visual. Dito mga kahabi, andito yung natin zebra finch. Kasi yung zebra finch natin na pair, nawala na. Hindi ko lang kung sino tumira, kung ibon, kung ahas ba o daga. Pero i-observe natin yan. Sobrang talaga mga kahabi, sobrang advantage pa rin talaga kapag pag naka close aviary, naka indoor, no? So ewan ko lang, sana lumakas tong YouTube channel natin para kahit mag-rent lang ako, kasi yung tita ko meron siyang apartment, pinaparent niya ng 4,000. So sana mag-generate yung natin mga kahabi, yung aviary saka yung itong YouTube channel natin, sana mag-generate siya ng enough para masustain natin yung makapag-rent tayo. Kasi isa rin yung sa mga pangarap ko magkaroon ng indoor aviary, close aviary kumbaga, may pinto, ganun. Hindi ka kakaba-kaba kapag may mga
bagyo, kaya kung sakali, baka mawala yung ibon mo. Pag nakawala, fly-by na. So anyways mga kahabi, naalala nyo na sinabi ko nung nakaraan na yung tatay ko, yung mga aviary, ano ko rito, yung mga aviary tools ko, mga gamit ko sa aviary. So mga kahabi, ito yung mga ano, ito yung mga items natin dito sa aviary na ginamit ng tatay ko. Ginamit niya sa mga certain purpose or certain reason. So mga kahabi, tara, papayta ko sa inyo. Ayan mga kahabi, unang-una sa lahat, nakikita nyo naman. Ayan, to pairing box ng mga kahabi. Ayan, gamit ko to dati sa Alps nung nag-aalaga pa ako ng African Lovebirds nung unang-una. Kasi yun yung unang-unang alaga ko, African Lovebirds. Ayan, dyan niya ginamit mga kahabi. Lagyan niya ng mga tools, talagyan na ng parang divider. Ayan, lagyan na ng mga rivet, mga ano niya, bulbs. Ayan, mga Allen wrench. Yan. Tapos dito, yung mga pakainan ko ng ibon. Ayan. Ayan, ginamit niya. Ayan o. So, ganyan ka ano tong ano ko mga kahabi tong tatay ko. Ganyan siya ka. Kung tayo mga kahabi, pag nakakita tayo ng gamit, iniisip natin, uy, pwede to sa aviary. Uy, pwede to sa ano pwede to sa pakainan ng ibon ko. Yung tatay ko baliktad. Yung mga pang-ibon, nakikita niyang gamit para sa iba. Ayan. Ito, pairing box natin. Tapos meron pa siya, natatawa ko talaga eh. Wait lang. Ayun. Ito mga kahabi. Next box tayo. Ito nyo naman, Timonera Aviary. Shout out mga tol. Ginawa niyang ano mga kahabi. Nirepurpose niya kasi hindi na nga ako nag-aalaga ng ibon. Yan, nirepurpose ng tatay ko to. Ginawa niyang lalagyan na ng tools. Ginawa niyang lalagyan na ng tools. Wala lang ibang tools dito kasi gamit niya ngayon. Ginagawa niya yung kubo niya. Ayan, ginawa niya lalagyan na ng tools mga kahabi. Ginawa niya toolbox. Diba sabi sa inyo, napaka ng tatay ko, napaka resourceful ng tatay ko. Kung tayo baliktad, pag nakakita tayo ng ceramic na mga cup, naisip natin, ay pakainan ng ibon, pwede to sa aviary ko. Tatay ko baliktad. Nung nakita niya yung mga painom ako sa aviary, ang naisip niya, ay pwede ko lalagyan ito ng mga pako. Sabi, pupunta tayo sa ano ng tatay ko. Sa ginagawa niyang kubo. Ayun, ginagawa kubo ng tatay ko. Yet, siya lang mag-isa gumawa niyan mga kahabi. No joke, no? Talagang believe talaga ako sa airpot ko pagdating sa karpentero na trabaho. Walang training yan, wala rin niyang prior experience. Talagang mahilig lang siyang magpupukpok. Kahit nga sa kotse mga kahabi nagme-mekaniko yan, marunong talaga siya. Self-taught. Ito yung mga natin. Mga ref tub. Lalagyan ko na isda. Pero tsaka na, dahil busy pa tayo. Diyan muna sila. Ayan. Ito nyo. Bibidyoan ko lang wala akong content eh. Ito mga kahabi. Nest box ko to mga kahabi. Nest box to ng Nest box to ng AC type. Ayan o. Ginawa din niyang lalagyan na ng mga power tools niya. Ayan. Ito yung nest box na pang 8x8x16. Ayan, ginawa rin niyang lalagyan na ng tools. Paano mga lalagyan naman ng pako pa? Saan? Sa loob? Ayan o. Mapapansin nyo itong mga kahabi. Alam nyo kung ano to? Alam nyo kung ano yan? Ito yung drawer sa loob ng nest box ng mga parakit natin. Ayan. Ginawa ng tatay ko, lalagyan na ng mga pako. Dami na ito. Ayan. Pero lagyan niya ng mga pako mga kahabi. Ayan. Naman, siyempre, be resourceful. Ayan. Tapos sa tindahan ng sa tindahan ng nanay ko, meron ding mga nakalagay doon. Tara tignan natin. Ayan mga kahabi, kitang-kita nyo naman. Yung mga painuman ko ng ng ibon. Ayan, nilagay ng tatay ko dito sa tindahan nila. Ayan, lagay ng shampoo. Ito nyo naman.
Ayan, ganyan ka-resourceful yung tatay ko mga kahabi. Ayan, lalagyan na ng tabako, ng juice, ng lighter. Basta lalagyan na sa tindahan mga kahabi, no? Ayan. Iba mag-isip yung tatay ko mga kahabi, very resourceful nga naman. Tapos di lang pala yun mga kahabi. Ayan. Meron akong pinsan mga kahabi na nag-aalaga dati ng isda. Nagbe-breed siya ng isda. Ayan. Ito nyo yung mga lalagyan na ng ano namin, Kenti. Ayan. Hindi yan dispenser mga kahabi na typical. Yan nakikita nyo na yan mga kahabi. Ang totoo niyan. Lalagyanan niya ng mga beta. Ayan mga kahabi. Mga aquarium yan mga kahabi ng beta. Kasi diba yung beta? Single sila bawat ano. Isang beta lang sa isang enclosure. Ayan, pinsan ko dami niyang beta dati. Ayan, lahat yan mga kahabi na nakikita nyo, mga aquarium yan ng beta. Ayan, mga pang single housing yan ng mga beta fish. Eh, hindi na nag-aalaga ng isda yung pinsan ko. Ayan, nakatambak na lang doon sa likod. Ayan, nakita ng tatay ko pati yan. Oh. Diba? Ito mga kaisip niyan mga kahabi. Ayan, ganyan ka-resourceful yung tatay ko. Pag may nakita siyang gamit na wala nang gumagamit, tapos naisipan niya na pwede niyang gamitin sa ibang bagay. Yan, ginagamit niya. Nakita niyo to, isang buong aquarium. Ayan, tapos mga kahabi, syempre, walang tindahang hindi dinadaga. So, ginawa niyang ano to mga kahabi, oh. Pang walling, pang fence, itong divider ng ano mga kahabi. Ayan, itong divider ng double cage mga kahabi, ginamit niya na pang ginamit niya na rin pa harang sa dagat. So, andito ako sa bahay ng nanay ko mga kahabi. Tapos andito ako sa dati kong kwarto. So, na kasi ako mga kahabi, hindi na ako dito nakatira at matagal na simula nung kinasal ako noong 2018. So, itong kwarto na to, ang gumagamit na lang na ito yung kapatid ko, ginawa niyang office. So anyways mga kahabi, medyo maingay kasi sa labas. Kaya hindi ako mapag-outro. Maingay kasi sa labas, may mga nagko-construction kasi ginagawa yung kalsada rito sa amin. No, so I guess yun lang mga kahabi, no? Ito nyo naman, sobrang resourceful ng tatay ko. No, pero serious ako mga kahabi, sobrang taas ng respeto, sobrang bilib ako sa tatay ko pagdating sa pagiging maabilidad, no? So, wish ko sana manahin ko man lang kahit kaunti, no? kahit 1/4 lang nun, no? Kaya yung anak ko, no, makakot sa pagiging maabilidad niya, no? Very resourceful. Sa kanya siya inspirasyon ko sa pagiging resourceful no? Kasi ang pera kasi sayang kapag ginamit mo lang ng basta-basta, no? So minsan nakikita ko sa tatay ko, imbis na mag-spend siya ng pera, di ba? Gaya nun, nalaganan niya ng nalaganan ng mga candy sa tindahan nila. Nakita niya yun sa pinsan ko na dating nag-iisda, ngayon hindi na. Kinuha niya yung mga aquarium na gagamit, di ba? So lang yun mga kabi, pagiging maparaan lang ang buhay. So kung nagustuhan niyo itong video na to, mga kabi, please hit that like button. Subscribe kung di pa na-subscribe mga kabi. Comment down below kung meron kayong suggestions, questions, or meron kayong gustong ipa-shoutout. No, I really do hope na nagustuhan niyo itong video na ito mga kahabi dahil nag-enjoy ako sa pagbibideo na ito mga kahabi, talagang natuwa ako sa kanya. So anyways mga kahabi, yun lang. No, kita-kita tayo sa mga susunod pang episode, sa mga susunod pang video. No, abang-abang kayo sa mga content natin dahil ang dami kong idea content, hindi ko lang siya mai-video, no? So sana soon. So I guess yun lang mga kahabi. Ingat kayo lagi. God bless and happy bird keeping.